Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Senator Amy, inendorso rin pala ni Pangulong Rodrigo Duterte. Inangat po ang kanyang kamay ayon po sa picture sa post mismo ni Senator Amy Marcos. Ito po'y kasabayan ng mga picture ni Vic Rodriguez, Marcoleta, 'di ba? Inangat ni Pangulong Duterte yung kamay at nagpicture sila at yan ay naipost, no? Pero yung kay Senator Amy ay hindi muna ipinost. Kahapon lang po ipinost ni Senator Amy. Mamaya papaliwanag po natin yan. Confirm po yan at legit. Itinaas po ni Pangulong Duterte ang kamay ni Senator Amy. Ito po'y nakaraan pa, no? Nung nandito pa sa Pilipinas si PRRD. Hindi pa siya nakukulong sa The Hague. Alright, meron din pong isang anong tawag nito? Isang parang maintrigang post si Senator Amy. Natatawa ko kay Senator Amy ito. Pero maintriga po yung post niya. Galit ako sa lulong. Maganda po ito. Ano po ba ibig sabihin ng lulong? Kung kayo tatanungin, ano ibig sabihin ng lulong? Para po sa akin, ito po ay adik, naaadik, parang ganun nalululong, naaadik, adik in short. Galit ako sa lulong. Galit ako kay lulong. Galit ako kay adik. Sino kaya ang tinutukoy niyang adik? Yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, pakilike po muna ang video ito. Bago natin talakayin yan, meron pong nangyaring bad news po. Hindi po magandang balita. Ito po'y masamang balita. Dito po sa Canada, meron pong Lapu-Lapu Festival sa Canada, Vancouver, Canada. At ito'y ginanap po sa Filipino community. Mayroon pong mga nasawi at sugatan ng mang-araro ang isang sasakyan. Ito po'y SUV sa daan kung saan isinasagawa ang Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada. So ayon po sa report ng ABS-CBN, mayroon pong nag-angat ng parang steel barrier at nakaraan po yung SUV at mayroon daw pong pila doon kung saan mayroong kasing food cart, parang may libreng pakain po yan. Inararo po yung mga nakapila. Ayon sa report, wala po silang report na kung ito'y mga Filipino citizen or Filipino Canadian or Canadian, pero ang report po ay 9 ang namatay at marami ang sugatan. Kung ito po ay Lapu-Lapu Festival, mga Pilipino po yan. Mga Pilipino po ang dumalo dyan. Pero meron na rin pong mga lahing Canadian yan. Baka Filipino-Canadian. Or maaaring may Canadian citizen dyan. Maaaring may asawa sila dyan na Pinoy. O yung Pinay, may asawang Canadian. Wala po sa report kung ilan po yung Pilipino, ilan yung Canadian ang namatay. Pero marami rin po ang sugatan at mga bali-bali ang paa. Isa pong trahedya po talaga ang nangyari. At hindi naman sinasabi na ito ay parang act of terrorism. Hindi raw po. Pero yung nagsagasa, yung nang-araro na may dala ng SUV ay naaresto po agad. So, condolence na lang po tayo dito po sa mga pamilya ng mga nasawi. Alright, punta na po tayo dito kay Senator Amy. Ito pong pagtaas ng kamay ni Senator Amy pagtaas ng kamay ni Pangulong Duterte kay Senator Amy ay legit po yung picture. Ayan po, may caption po na walang iwanan. Kung mapapansin nyo po, yung damit po, yung damit ni Pangulong Duterte,
tignan yung mabuti yung damit, ano? At papakita ko naman po sa inyo ito pong damit, picture naman ni Senator Bongo, kung saan tinaas ni Pangulong Duterte ang kamay ni Senator Bongo. Parehas po ng damit. Hindi po ba? Parehas po eh. Parehas. At dito naman po kay Jimmy Bondoc, parehas din po ng shirt. Yung shirt ni Pangulong Duterte. Di po ba? Wala lang yung jacket na itim. Ganon din po kay Attorney Vic Rodriguez. No? Kung babalikan natin, yung kay Senator Amy, hindi po kita yung pantalon eh. No? Hindi po kita yung pantalon. Pero dito po kay Bongo, balik natin kay Bongo, ayan yung pantalon. No? At kay Jimmy Bondoc, ayan yung pantalon, Pangulong Duterte. Alam natin kung kailan to eh. Parang 2024 pa po ito eh. No? Or January 2025, parang ganon. Hindi ko lang masigurado yung date, pero mayroon din palang picture kung saan yung kamay ni Senator Amy itinaas ni Pangulong Duterte. Mayroon din pala silang picture. Isang panahon lang po nangyari ito. Dahil pare-parehas po yung damit ni Pangulong Duterte. Ito naman yung kay Rodante Marcoleta. Itinaas din ni Pangulong Duterte ang kamay ni Rodante Marcoleta. So, ganun din po yung damit. So, iisang panahon lang, mangyari nga lang hindi po inilabas agad ni Senator Amy. Ibig sabihin, mayroon pong plano na talagang i-endorse si Senator Amy. Ano? So, sabi naman kasi ni Vice President Sara Duterte, hindi nila napag-usapan na i-endorse ni VP Sara si Senator Amy. Maaring hindi na nila talaga napag-usapan sa sobrang dami ng inaasikaso at sobrang mga importanteng pag-uusapan tungkol sa kaso ni Pangulong Duterte. Kaya hindi na nila natalakay itong si Senator Amy. Pero mayroon na palang picture, no? At iisang panahon lang po ginanap itong picture na ito. Malamang po ito sa Davao to. Sa Davao po ito, no? So talagang may plano si Tatay Digong na i-endorse si Senator Amy. Okay, punta na po tayo dito sa kung saan maintrigang post ni Senator Amy. Ayan, no? Galit ako kay Lulong. Parang may mata po, may mata. Mata yata ng buaya ito. Di ba si Lolong buaya? Yung Lulong naman, adik. Maaring lulong po sa droga ang tinutukoy dito ni Senator Amy. Marami na pong ibig sabihin yung mata ni Lolong, buaya naman, para naman yan sa mga politikong mga magnanakaw, mga masisiba sa pera. So, kung ito'y lulong o adik, pwede pong adik ito sa droga. Marami pong mga politiko na nakikita natin sa TikTok, talagang galit na galit yung mga pangay, no? Talagang hindi nila malaman kung anong gagawin nila sa panga nila Talagang automatic biglang gumaganon yung pangay. Baka baka maging baka maging zombie na. baka biglang magbago yung mukha, maging zombie na Ganon po yung mga adik Nakakatuwa yung yung pagmumukha nila So, isang halimbawa yan sa lulong. Pangalawa, pwedeng lulong sa kapangyarihan. Mga buaya, mga congressman marami tayong nakikita na kayayabang dahil nakapwesto. Sila'y nasa pwesto, nanalo sila sa eleksyon at nakapwesto. Kaya yabang, kala mo kung sino na meron pong mga ganyan na kongresista akong
nakikita ilang termino pa lang may helicopter na eh. At mayroon na rin sports car. At kaya yabang po talaga. Sa isip ko, lulong na lulong sa kapangyarihan. Pangatlo, maaring lulong sa pera. No? Ay kumbaga, naka-experience sila na ganito pala kalaki ang pwedeng manakaw, no? Hanggang sa hindi na nasisiyahan. Gusto yung mas malaki naman. Next year, mas malaki naman. Mas malaki naman ang nanakawin ko. Kumbaga, lulong na eh. Addict na eh. Addict na sa pagnanakaw. Addict na sa pera. Kaya, every year, parang kailangan ma-break natin yung quota. Kung ilang billion ngayong taon, no, next year, dapat lampasan natin to. Kasi parang nagpapagandahan sila ng helicopter eh. Kung ano ba speed niya, no? Ilang bang capacity ang sakay niya. Parang pagandahan ng helicopter, pagandahan ng sports car, pagandahan ng Rolex. Ganun po yata ang nangyayari sa Kongreso eh. Di ba? Kaya nga sabi ko, kung gusto mo ng car show, punta ka sa Batasan. Ang dami pong magagarang sasakyan. So, pwede rin pong lulong o addict sa pera. No? Pangalawa, pang-apat. Pang-apat, pwede ring lulong sa babae. Ha? Ikaw ba naman, billion ng pera mo eh. Pwede mong operan, pwede kang mag-indecent proposal sa mga sexy stars. Di ba? Yung iba dyan, addict na sa, addict na sa babae. O kaya naman, timawa sa laman, kung tawagin. Yan po yung mahiwaga at maintrigang post ni Senator Amy. Ito pong galit ako kay Lulong. May mata ng buhaya. Ibig sabihin, mga buhayang masisiba ito sa pera. At ito namang pag-endorse ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Senator Amy. Ito po'y isang panahon lang nangyari. Sabay-sabay yan itinaas. O isa-isa, hindi naman sabay-sabay. Isa-isa, pero isang panahon lang po nangyari. Dahil iisa lang po yung damit ni Pangulong Duterte. So, talagang dati pa, hindi ko alam kung December ito o January, hindi natin alam. Pero dati pa, talagang plano nang i-endorse ni Tatay Digong si Amy Marcos. Mangyari nga lang talagang nakidnap siya. Pero baka in person, no? Pwede niyang imbitahan si Senator Amy sa PDP laban campaign at maitaas niya yung kamay ni Senator Amy doon. So, ito po legit, hindi edited yan ha. Legit po yung picture na yan. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.